Karoon din naman ng time na mid lane. Ito ang si Hatred dun sa Onyx Philippines din, no? Season 8. At nagmamatilda rin naman siya. So, di naman natin pwedeng i-doubt yung kagalingan niya with capabilities with that hero. It's just that, parang sa meta game natin ngayon, kailangan ng AOE na nukes para ma-clear yung mga lanes. Tsaka maganda din sana yung Matilda na yung lagi naka-front. Kaso kung magda-damage item, medyo squishy. So, tinan natin, knowing na si Hate naman to. Tsaka kung ano kaya magiging epekto ng isang Hilda sa Ling. Pero ayun na nga, ginugulo na si King Kong. Natural counter, naka-zoom in pa lang yung camera. Ay binibigyan na agad. Game 1 pa lang to Si Super Yoshi sabi niya, sama ako sa angle, itong buff. Pasama ako sa video. Ayan, ginamit na agad ng Petrify para mapigilan agad. Bonus na lang if ever kung mabigyan talaga. So si Super Yoshi dito ay successful sa panggugulo pero successful din ang Onyx sa pagsasecure niyan. Pero mukhang delikado dito si Super Yoshi. Makakapag-region naman, kukulangin nata sa bawas at may sundo na nga. Ayun na nga, pipindutin na lang pero tinanggihan niya. Sabi niya, tol, mamaya na ako uwi. I can handle myself. Wow! Kaya ko pa. Ano pala to, no? Yung favorite imagine na Das Sisters. Yung Matilda Hilda. Parang ang naalala ko dito ay NXPE pa all the way nung sila season MP the King. Season 8, yes. Ito yung the notorious notorious NLEX season. Kasi yan hindi mo talaga masispell si Matilda kung wala si Hilda. Tama. Nakadikit yan. Basahin niyo yung lore. Hindi, joke lang. Totoo ba yun? Hindi. Nakala ko totoo. Pero ito totoo na. Totoong teamfight na may kita natin dito at napakakunat ni Super Yoshi by the way. Akala natin mabibigyan na siya dito ng Onyx pero makakatakas pa rin. Hindi pa nga uuwi. Hindi uuwi. Magre-regen lang. And I think this is the power of the Das Sisters, no? Regen and mobility. Unlimited at nahantingin lang talaga tatauhan nitong si Super Yoshi, itong si King Kong. Datiting sa point na mahihirapan na makapag-farm dito si King Kong dahil makunat na si Super Yoshi, especially pag nabuo na yung boots. But until then, TNC at least, hindi nila pinapahinga yung league. And looking at this early game tactic coming into TNC, ano ba ang epekto nito entering the mid to the late game? Delayed items, delayed XP? Exactly. Parang all-in sila dun sa early game. Lalo na Bruno yung kanilang ginawa. Buti na lang din, yun yung kanilang choice. Kasi malakas mabasag ng Torre ang isang Bruno. So, if they want to end this quickly, yun din yung option. Wow. At just like that, first turtle, mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. At mukhang si King Kong ay talagang hindi pinapahinga. Parang minamatahan talaga kung nasaan siya. Tsaka ito na yung second time actually. This time around meron naman na dalawang players from TNC na tatry manggulo. So ipinaglalaban dito ng mga puwersa ang kanilang buff. Ginamit sa Petrify, tapos Rock Wave pa rin. At mabibigyan na nga si Super Yoshi. First blood para kay Escalera pero hindi nakakuha ng purple buff si King Kong. Is that a good trade, Wolf? Yes, definitely. Kasi yung roamer lang naman din yung napatumba doon. Tapos na-burn din nila yung Purify doon sa kabilang team. Naagawan nila ng purple buff. Yung second purple yan para sa side ng Onyx, yung Ling. At alam naman natin, malaking bagay na mawala ng energy ngayon. That's true. Mahirap nang mawala ng energy, especially if you're playing the Ling. Pero mukhang hindi lamang purple ang kanilang guguluhin. Pinaretry si King Kong, pero mukhang sakto naman ang kanyang retribution cooldown for the next upcoming objective. Parang mahirap na to para kay King. Kailangan mag-spike yung damage ni Kendra kasi mahirap pag nag-deteriorate yung farming ni King Kong tapos sumunod yung ibang lanes. So kailangan talagang mag-step up para kita natin dito sa may top lane. More on farming lang naman yata pero makakapag-shield pa rin si Hatred. Habang nangyayari yun, nakapag-emoji pa. Grabe naman yun. Kung ako yun, kabado 20 na. Pero si Hatred, yung 50 HP sa kanya, alam niyang buhay siya. The Hatred Classic kung saan nagkaroon siya ng maraming criticisms ng Season 8 dahil or ni Season 7 dahil kasama sa combo niya yung sticker. Yun pala yun eh. So, pag kumakombo siya nung Ling niya dati, nung nagro-Rogers siya dati, mga Benedetta Jungle, may kasamang sticker sa dulo. And surprising, no? Looking at the gold, talagang lamang pa pala si Keldra against Yasuo despite all of the bullying na ginawa ng TNC Pro Team. Despite nga kay King Kong nga naman pala, tumatanggat hindi masyado nagagalaw yung gold game. Ito ang magagalaw naman yata yung mid lane ng TNC. Ginamit ang Circling Eagle. Pero yun nga lang more on focus lang pala ang ating makikita para dito sa ating dalawang teams. Pero crucial yung pagkakagamit ng Circling Eagle kasi meron na ring turtle objective. Saktong-sakto yan. Kaso yung Flicker gamit yung Escalera dun sa moment na yan, tapos mananakawan sila ng purple buff. Philip, good job doon sa side ng TNC. Si Ryzen kasi ginawa niya,
hinayaan niya muna si Hatred tapos kinontrol na lang niya yung mga kalaban ni yung pumapatay doon kay Hatred. So, hindi siya nakakuha ng return kill pero naprotektahan niya doon si Hate. Grabe oh, ayaw talagang palapitin at mukhang ide-delay pa ang wave. Super Yoshi just making sure na walang papalag doon sa kanilang turtle take na mukhang libre na rin naman. In fact, sobrang libre, iniwan na nila sa export. Oo, tinanggap na rin dito ng Onyx na hindi na sila makakasili pa, both turtle and even that orange buff. Pero walang trade. Ito yung triple T na binanggit ni Wolf the other day. Walang trade ngayon trade. sa Onyx. Understandable, nakakuha naman sila dito na kasi ng link. Ang kagandahan lang, hindi sila talaga nadadarag dun sa gold eh. Kung papansinin natin, kahit na nakawa ng 2 purple buff, 2 turtle, wala pang 1,000 yung lamang ng TNC. So if you're a fan of Onyx, talagang okay ka ba? I Tiis guess, muna. pero tiis muna, tiis pogi ka muna. And the sad part about this guild is kapag umabot na ng late game, as far as I Ayan. know, talagang bumababa ang value ng isang guild na para ka ng walking wards. Oh, mahirapan siya later on. Pero kita natin, medyo malalim pa rin si Super Yoshi. So, walking wards muna siya dito ngayon, pero meron pang damage. Pero kita naman natin that for TNC effective. Yep. Yung kanilang Bruno din na binanggit. Kaya pala, ganito yung gusto nilang gawin. Mabilis din makapag-push. Parang yun yung kanilang pambasag, pang-kompleto kanilang early game. Kung iba yung mid lane para sa TNC, pwede pa natin sabihin na maganda yung kanilang late game. Kaso talaga all in sa early to the mid ang TNC. They really have to end this quickly. Mamaya, papahirapan din sila ni King Kong at ni Super Friends. That's true. And for Super Yoshi, no, mukhang delikado pa nga. Tignan mo yung bumabakta si Kelra. Oo, naramdaman natin medyo naaarayan na nga. At sakto sa kamay dito ni King Kong may bawi na. Pero iba din naman. Ang gusto na namang gawin ng TNC, makakasira na naman yata ng Torre dito sa may bottom lane. And is this a good trade kung TNC ka? Yes, that's just a roamer na ganun pa rin. Yung 2 Torre, yung roamer magre-respawn, yung Torre mo hindi na. Oo nga naman. Alam mo naman na at this point, no, in terms of sieging, aggression in the early game, TNC Pro Team, inaabangan na natin sa kanila yan. But for Onyx Philippines, this is a completely different playstyle. Hiningi natin to, no, na yung after ng patch, parang medyo baguhin naman nila ang konti yung timpla. Oh, kaya nakikita natin ngayon medyo nagsa-struggle din. So, parang nga pwede natin sabihin na hinahanap pa ng Onyx yung kanilang identity with this type of a hero composition. But still, the good thing is that medyo nagkakaroon naman sila ng trades. But kay ano pa lang yung trade nila, kay Super Yoshi. Let's see. Kailangan nilang i-activate na dito si Mr. Gem. Siya yata yung napag-farm ng Kaute. Pwede nilang gamitin yung kanilang combo. Edith, Kadita, plus Terisla dun sa paparating na First Lord. Pwede sila makakontest dun kasi with all due fairness kay King Kong, okay naman yung retro niya. Yun nga lang, lugi siya ng 2 levels. Yeah. At nakapag-farm na rin in terms of kills, pati na rin. Kahit hindi na masyadong nakapag-purple, may gold pa rin naman. Kahit papano. Correct me if I'm wrong, ang uso ngayon sa lane ay crit build na Crit daw. build, Wala na tama. daw attack speed. Wala na. Focus ka na dun sa Berserker's Fury. Masakit yung mga hits mo. At sobrang sulit nung emblem na Fatal, yung level. Kasi 15% na crit yung Wow. bibigay. So, scaling. Isipin mo, unang tier ng talent pero scaling agad. Wow. Kakaiba talaga ang galawan ngayon ng Ling. Kaya naman, nakita na natin ang debut sa MPL Philippines. But for TNC Pro Team, mukhang naghihirapan na silang i-siege ang mid-lane wave. But they do have a good gold lead, almost 4,000. Siguro taking down the First Lord, yun na ang magiging malaking objective ng TNC moving forward. Oh, kailangan lang na lang nilang makasira pa ng ibang objectives. Siguro kaya din ito yung ginagawa na Onyx. Parang iwas na iwas din sila. Lahat na ng mga Torre makakuha dito ng TNC, wag lang mid para yung damage nga, yung scaling na sinasabi natin para dito sa link ay maabangan natin later. So, medyo ano mo na to? Tahimik. Kapit bisig kung ikaw ay isang Sonic at TNC naman sulong mga kapatid. Oo, kailangan nila ituloy-tuloy ito if you're TNC Pro Team. 35 seconds bago lumabas ang sunod ng Lord. At mukhang papasukin na ni Ryzen para lamang makapag-hit dito si Yasuo. And overall, TNC Pro Team, they're doing what they can. And Uy. you could say the same for Onyx eh. Oo, Magandang pitch, ha? ito napaganda nga setup play. Baka mahuli pa nga yata. Makakatakas ba? Petrify ginamit na rin. Yasuo is gonna be down. Isaro pa. Si Hatred. Ito na pagbawi na inaantay ng Onyx. Si Ryzen ay makukuha na rin. Oh no, we always talked about this. Laging may nangyayari sa First Lord ng TNC. Sobrang gandang pitch to. And this time, hindi TNC yung nagkamali. Maganda lang talaga yung ginawa ng Onyx. Super Prince and
Escalera. Napakaganda nung kanilang timing dito. Tapos yan, na-suplex pa itong export. Grabe yung crowd control, no? Si Heads dito ay nakapag-flicker out, pero si Kelra, muntikan na pala. Super Yoshi, may iba palang ginagawa doon sa may bandang Geddy. So, ire-reset na lang muna dito yung Lord para sa ating dalawang kupunan. Nagpakamasha na dito si Super Yoshi. Oo. Ginagawa na niya yung playstyle ng isang masha. And with Immortality, afford niyang gawin yun. That's true. And napakaganda ng ginagawa ni Super Yoshi ngayon, just making sure na hindi matuloy yung objective na gusto ng Onyx. In fact, nakikita natin ang ating real-time head-to-head between these two players, no, si Escalera at Super Yoshi. Pero mukhang ibang-iba kasi yung playstyle ng Edith sa Hilda eh. Yung Hilda mahilig maglakad eh. Yung Hilda talagang parang siya nagbibigay ng ilaw dito sa mga kakampi niya na ito. Sunod kayo sa akin kung sinong pupuntahan. But speaking of pupuntahan, nakapunta na dito sa ating Lord yung mga players. Super Yoshi na ata ang uunahin. May immortality pa naman siya pero ito nga, low HP na ang ating first Lord of the game at i-release ito ng TNC Pro Team. Kalmado pa rin yung mga players natin. Actually, kailangan nila ng perfect timing habang si Super Prince ay nag-aabang sino nga bang pwedeng languyin anytime. Sinong sisisirin dito sa game. Bantay sarado kay King Kong ang Hilda at mukhang nahanap doon sa top lane. Kaya naman itutuloy ng TNC ang Lord. King Kong, isang lipad, isang retry. This could be it for Onyx, but TNC mukhang pasensyosong laro ang kanilang pinapakita. Grabe si Super Yoshi, yung zone din dito ng TNC. Kaya naman sila makakasecure ng unang Lord para sa ating laban. Yung reset din para sa TNC, minake sure nila na nakikita nila si King Kong at si Prince. Yasuo, hindi kasi pwedeng basta-basta magpakita dun sa members ng Onyx. So, minimake sure din nila na walang papatay sa kanya. Although this time, meron silang Purify. Mga battery spells up na ngayon para sa TNC. Potential na makapag-push. Ang sobrang importante dito na mapatumba ng TNC is yung mid lane. At parang gusto agad pormahan dito ng Onyx yung kanilang mid lane. Grabe yung laruan ng TNC, no? Parang yung banana split play style na nakita natin from Onyx Philippines way back Season 8 kung saan parang Torre lang talaga ang kalaban nila. No kills still for TNC. Pero ito na ata, big team fight in mid lane. Joke lang, wala pala. Grabe yung function talaga ni Heads dito, no? Talagang gagamitin lang niya yung kanyang pabuga ng apoy para lang mapalayo dito yung mga players ng Onyx. Tapos objective lang ang gagawin. Kaya naman Lord ay nandito sa may top lane. Successfully ba itong madedepensahan ng Onyx? Pero level 1 pa lang naman. Mabilis lang yan para dito sa mga Onyx. Super Prince! Si Hatred! Ay, makakatakas pa rin. Pero shield, ginamit dito Temple to Blaze. Muna na dito si Hatred. Habang mga players ng Onyx ay tutuloy-tuloy pa rin. Kalahati yung buhay dito ng Ryzen. Masasaktuhan pa kay King Kong! King Kong with a double kill sabay hawi ng buhok. Onyx Philippines, they find 3. Super Prince. Talikogenic na naman. Nakita tayo dito na pumunta dun sa may backlines at hindi napansin ng TNC hindi nila na-check yung mga bush na pwede nilang gamitin para mag-retreat. And dahil doon yung Onyx na equalize na yung gold, baka makalamang pa kasi mapupush nila itong mid. That's true. And Blade of Despair pickup as well for King Kong. At tuloy-tuloy lang kanilang pag-siege. Tignan mo naman yung pwesto ni Super Prince. Parang, sige, magde-dep ka. Sige ha, pumasok. Yan yung ngayon, crucial ngayon para sa TNC kasi knowing na merong Super Prince anytime, para maiilang sila na mag-advance. Feeling ko mag-iiba na yung function ni Super Yoshi. Hindi na siya masyadong dederecho. Kailangan niyang daanan lahat ng mga damo. At this point, it's safe to say na yung threat ni Super Prince ay lethal talaga. Yes. Yung tipo na kapag nahanap ka niya, most likely, mawawala ka sa baba. Blood Wings into Divine Glaive. Pang-burst ang idea dito ni Super Prince. Tapos yung pwestuhan niya maganda rin. At good combination kasi yun. Kung sakaling hindi niya mapatay kasi, pwedeng pumunta si King Kong. Kumbaga meron kang link na sweeper, meron kang panglinis. At kahit pa yung TNC dito yung nakakalamang, 0-8 pa pala sila. Ay, oo nga no. Di pa pala sila nakakuha ng kill. Hindi pa talaga. Parang Torre lang talaga ang gusto nila. And this time around, Super Yoshi goes in. Escalera with the passive still. Para malapit si Jem, anytime pwede siya mag-flicker, tapos sa penalties, wala pa palang flicker. Kaya din hindi nag-advance dito ang Onyx. So parang muna to, Lord Objective muna ulit. Tsaka, para dito sa dalawang teams. Ang ganda ng pwesto ng Onyx doon. Para kung natuloy yung laban na yun. Sila pa yung ipit. Oo. Grabe yung pasensya tsaka yung control na mayroon ng Onyx na larong ito. Pero again, this is still just a 1K gold lead. Anytime ay pwedeng ibaliktad dito ng TNC kung manalo sila ng isang malaking team fight or even secure the Luminous Lord. Parang kailangan nilang gawin yung ginawa din ng
Onyx sa kanila kanina na nakapag-secure ng kill against Hatred kaya hindi nakatakas agad. But we'll see. Wala pang sumisilip. Ayan, nakita na dito si Escalera pero sakit ng damage against Ryzen. At ito na ating ikalawang Lord para dito sa ating game. Lord with the knock-up. Pataas na mataas ang damage dito kay Ryzen habang tumatagal ang laban na to. Pero mukhang papasok na nga with the ultimate. Oy! Kay Ryzen, mapupunta yung Lord, tapos diretso Wow! penalty zone. Teamfight naman pala ang nais. Dito naman Sonics, kaya naman Hatred 3 down. Diretso pa si Yasuo, tuloy-tuloy nalalangoy. Dito ang mga Eds! cast ng Marimar. Habang sasakay muna dito si Pulgoso sa sakyan. Grabe naman yon. Onyx Philippines with the pincer maneuver. Tatlo naman na nawala para sa TNC Pro Team. Pero mukhang Lord ay isa-secure din lang ng Ling. Endable na ata, Chantel! End- Double Parang pwede ang yata stun. direction. Look at Kelra. Isa-isa lang natitira habang ginamit din yung last insanity. Hindi na sapat para makadepensa. Uy. Onyx takes game number 1. Ang ganda naman nung ginawa doon ni Super Prince, yung petrify niya para mapigilan yung pagdepensa to ni nung X-Borg. Wow. Onyx, sandwich, ang merienda ng TNC ngayon. Oo, grabe yung yung mga sandwich play nila, no? True. Yung tipo na akala mo ay winning na yung team fight for TNC. Suddenly, the lead coming in from the lane, tapos biglang papasok pa yung Super Prince na Kadita. Ito yung mga tipo na maiinis ka kung ikaw yung tatanggap ng ganitong sandwich. Tsaka parang mapapaisip ka, all along akala mo kayo yung lamang eh. Tapos ano nangyari? Even though Lord na